Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Fredo. Isang simpleng mamamayan na kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang takot at pangamba na maaaring may mga nilalang na patuloy na nagmamasid sa akin. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hindi ko basta inimbento lang. Ito ay bahagi ng aking nakaraan. Isang karanasang pilit kong kinakalimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa aking alaala tuwing sumasapit ang gabi ng Biyernes Santo. Lumaki ako sa isang pamilyang ang kabuhayan ay nakasalalay sa sabong. Bata pa lamang ako ay nasanay na akong makakita ng dugo, ng mga lalaking nagsusugal at ng mga tandang na nagtatagisan ng buhay sa gitna ng arena. Ang aking ama ay kilala sa aming lugar bilang isang taong hindi halos natatalo. Sa tuwing may laban, tila ba may hindi nakikitang puwersa na pumapabor sa kanya. Dahil dito, hindi maiiwasan na magkaroon siya ng mga kaaway. May mga taong lihim na nagagalit, may mga nagbabantang kukuha ng kanyang buhay, at may ilan pang naniniwalang may kakaiba siyang hawak na swerte. Isang gabi, habang tahimik kaming kumakain ng hapunan, napansin kong tila may mabigat na dinadala ang aking ama sa kanyang kalooban. Hindi na siya kasing sigla ng dati. Ang kanyang mga mata ay tila may tinatagong lihim. Doon niya ipinakita sa akin ang isang bagay na magbabago sa takbo ng aking buhay. Isang maliit na sisidlan na may laman na tila tuyong balat ng hayop at isang lumang libreta na puno ng kakaibang simbolo. Ipinaliwanag niya sa akin na iyon ang kanyang agimat. Ang kambal na buntot ng tuko na minsan niyang nakuha sa bundok noong kabataan pa niya. Simula noon, nagising ang aking pagnanasa na magkaroon din ng ganoong kapangyarihan. Naniwala akong yun ang susi upang maiahon ko ang aming pamilya sa kahirapan. Ngunit kasabay ng pagnanais na yon ay ang unti-unting paglapit ng dilim sa aking kaluluwa. Sa tuwing gabi ay nararamdaman kong may mga matang nagmamasid sa akin mula sa malayo. May mga anino na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Subalit dahil sa aking hangarin, pinili kong baliwalain ang mga babalang yon. Nung dumating ang araw ng Semana Santa, ang buong baryo ay tila nababalot ng kakaibang katahimikan. May mga antingero na nagsimulang umakyat sa bundok. Naghahanap ng kani-kanilang mutya. Ako man ay naghanda rin. 3 araw akong nagdasal at naglinis ng aking katawan ayon sa habilin ng aking ama. Ngunit hindi ko inasahan na sa aking paghahanap ay hindi lamang swerte ang aking matatagpuan, kundi pati ang simula ng isang madugong labanan sa pagitan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa mismong araw ng Biyernes Santo, maaga akong umalis ng bahay. Bitbit ko ang sisidlan at ang lumang libreta. Habang tinatahak ko ang masukal na daan, paakyat ng bundok, ramdam ko ang lamig na tila pumapasok sa aking mga buto. Ang hangin ay may dalang kakaibang bulong. Sa bawat hakbang ko ay tila may sumusunod sa akin. Ngunit sa tuwing lilingon ako,
ay wala naman akong makikita. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narinig ko ang malakas na huni ng tuko. Sinundan ko ito hanggang sa marating ko ang isang matandang puno ng akasya. Doon ko nasilayan ang isang kakaibang nilalang. Isang tukong may 2 buntot. Ang aking puso ay malakas na tumibok habang dahan-dahan kong inakyat ang puno. Sa sandaling nahawakan ko ang buntot nito, tila may apoy na dumaloy sa aking katawan. Isang puwersang hindi ko maipaliwanag ang biglang sumanib sa akin. Ngunit kasabay ng aking tagumpay ay ang paglitaw ng isang matandang antingero sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang liwanag. Ramdam ko ang kanyang galit. Hindi siya nagsalita, ngunit alam kong nais niya ring makuha ang mutiyang hawak ko. Sa isang iglap, nagsimula ang aming unang tagisan ng lakas. Hindi ito pisikal na laban, kundi espiritual. Ang paligid ay tila umikot. Ang mga puno ay gumalaw. May mga aninong lumabas mula sa lupa na tila sumusunod sa utos ng matanda. Pinilit kong hawakan ng mahigpit ang mutya. Ramdam ko ang lakas nito na unti-unting pumapasok sa aking dugo. Ngunit hindi rin basta sumusuko ang matanda. Sa bawat sandali ay tila may mga nilalang na sumusugod sa akin mula sa dilim. Mga aswang na kanyang pinakawalan upang hadlangan ang aking pag-alis. Sa gabing iyon, doon nagsimula ang aking bangungot. Nakaligtas man ako sa unang laban. Alam kong yun pa lamang ang simula. Hindi ko pa lubos na nauunawaan na ang mutyang aking kinuha ay hindi lamang swerte ang kapalit, kundi pati ang aking kaluluwa. Habang binabagtas ko ang pababang daan mula sa bundok, ramdam ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Hindi yun pagod lamang. Para bang may kung anong nilalang na dahan-dahang kumakapit sa aking kaluluwa. Ang sisidlang hawak ko ay tila uminit na parang may sariling tibok. Sa bawat hakbang ko ay mas lumalakas ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ang hangin ay may dalang malamig na amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Ngunit sa ilalim nito ay mas masangsang na samyo, ang amoy ng kamatayan. Nang marating ko ang paanan ng bundok, nagbago ang anyo ng paligid. Ang daan na pamilyar sa akin nung papunta ay tila naging isang maze na magkakatulad na landas. Sa kaliwat kanan ay may mga aninong gumagalaw na tila nagmamasid lamang. Sa una ay inakala kong mga punong sumasayaw sa hangin. Ngunit nang masdan ko ng mabuti ay nakita kong may mga mata ang ilan sa mga ito. Mapupula, nagliliyab at tila sabik na sabik sa aking pagdaan. Hindi ko man sila narinig na magsalita. Ramdam ko ang kanilang gutom. Ang mutya na hawak ko ang kanilang pakay. Doon ko napagtanto na ang laban sa bundok ay hindi patapos. May mga nilalang na patuloy na hahabol sa akin hanggat hindi nila nakukuha ang dala ko. Sa gitna ng aking pagkalito, may biglang sumulpot na liwanag sa malayo. Isang matangkad na antingero ang nakatayo sa gitna ng daan. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa puting tela
na tila ginamit sa mga ritual. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang mahabang baston na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Hindi ko siya kilala, ngunit ramdam kong hindi siya kaaway. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang ginhawa. Pero kasabay nito ay ang pagdating ng mas matinding panganib. Mula sa kadiliman ay nagsimulang lumabas ang mga aswang. Hindi sila tulad ng mga karaniwang kwento na naririnig ko nung bata pa ako. Ang kanilang mga anyo ay pabago-bago. Minsan ay parang tao, minsan ay parang hayop. May ilan na gumagapang sa lupa, may ilan na lumilipad na tila mga ibong walang pakpak. Ang kanilang mga bibig ay puno ng matutulis na ngipin at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Nagsimula ang ikalawang tagisan ng lakas. Ang antingero ay naglatag ng bilog sa lupa gamit ang kanyang baston. Sa sandaling tumapak ako sa loob nito, naramdaman kong tila may pader na hindi nakikita ang bumabalot sa akin. Pero hindi yun sapat upang pigilan ang mga aswang. Isa-isa silang sumugod, tila mga alon ng dilim na walang kapaguran. Sa bawat pag-atake nila ay tila nababawasan ang lakas ng antingero. Nakikita ko ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero hindi siya umatras. Ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Sa kabilang banda, ang mutya na hawak ko ay tila nagising. May init na kumalat sa aking braso. At sa unang pagkakataon ay naramdaman kong kaya kong lumaban. Hindi ko alam kung paano ko nagawa. Ngunit sa bawat paglapit ng isang aswang ay tila may puwersang nagtutulak sa kanila palayo. May ilan na sumabog sa hangin na parang usok. May ilan na naglaho na tila hindi kailanman umiral. Ngunit sa bawat tagumpay ay may kapalit. Mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Para bang may bahagi ng aking pagkatao ang kinukuha ng mutya bilang kabayaran. Ang labanan ay tumagal hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Nang mawala ang huling aswang, ang antingero ay dahan-dahang lumuhod sa lupa. Hindi ko alam kung siya ba ay sugatan o sadyang naubos ang lakas. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, itinuro niya ang mutyang hawak ko. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang babala, na ang kapangyarihang yon ay hindi lamang swerte, kundi sumpa. Nang sandaling yon, naramdaman kong may panibagong presensya na paparating. Isang mas malakas, mas mapanganib na nilalang. Ang matandang antingero na nakasalubong ko sa bundok ay hindi pa tapos sa akin. Ang laban na nagsimula sa dilim ng kagubatan ay sumunod sa akin hanggang sa aking tahanan. Habang papalayo ako sa lugar ng labanan, napansin kong ang aking anino ay hindi na sumusunod sa galaw ko. Sa halip, tila may sariling buhay ito. Doon ko napagtanto na ang mutyang aking hinangad ay unti-unti nang nagiging bahagi ng aking pagkatao. At sa bawat tibok ng aking puso, naririnig ko ang mahinang bulong ng dilim na nagsasabing hindi na ako makakatakas sa landas na aking pinili. Matapos ang magdamagang labanan sa paanan ng bundok,
Pinilit kong makarating sa aming tahanan bago pa tuluyang sumikat ang araw. Ang aking katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang aking isipan ay mas lalong balisa. Habang naglalakad ako sa makitid na daan patungo sa baryo, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon. Wala ang maagang galaw ng mga magsasaka na para bang ang buong lugar ay nakatulog sa isang bangungot na ako lamang ang gising. Sa bawat paghakbang ko ay ramdam kong may sumusunod sa aking presensya. Hindi ko man ito makita, ngunit malinaw kong naririnig ang mahinang pagaspas ng hangin sa aking likuran. Sa gilid ng aking paningin ay may mga aninong sumasabay sa galaw ko. Minsan ay tila mga batang nagtatago sa likod ng puno. Minsan naman ay mga payat na nilalang na gumagapang sa lupa. Ngunit sa tuwing haharapin ko sila ay bigla silang nawawala na parang usok. Nang marating ko ang aming bakuran, napansin kong ang mga halaman ay tila nanlilimahid sa itim na hamog. Ang mga dahon ay nakalaylay at ang lupa ay parang may bakas ng mga paa na hindi pangkaraniwan. May mga marka ng kuko na tila naghukay sa paligid ng aming bahay. Doon ko naramdaman ang matinding kaba. Sa sandaling pumasok ako sa loob ng bahay, agad kong isinara ang pinto at inilapag ang sisidlan sa lamesa. Ngunit bago pa ako makaupo, narinig ko ang malakas na kalabog sa bubong. Sunod-sunod itong dumating. Tila may mga mabibigat na nilalang na tumatalon sa ibabaw ng aming bahay. Ang mga dingding ay bahagyang umuuga at ang sahig ay tila may gumagapang na malamig na hangin mula sa ilalim. Ang mutya ay muling uminit sa aking mga palad. Ang tibok nito ay parang pusong hindi akin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaibang lakas na hindi ko kontrolado. Para bang may ibang kalooban na nais gumamit ng aking katawan. Sa gitna ng aking takot ay naalala ko ang mga habilin ng aking ama na huwag hayaang mangibabaw ang mutya dahil kapag nangyari yon ay tuluyan akong mawawala sa aking sarili. Ngunit hindi na ako binigyan ng pagkakataon na mag-isip pa. Ang bubong ay biglang napunit at mula roon ay bumagsak ang isang aswang na may mahabang galamay at mapupulang mata. Ang kanyang balat ay tila nabubulok at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Hindi ito nag-atubiling sumugod sa akin. Sa likod nito ay may ilan pang sumunod. Tila mga aninong nag-anyong laman. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang sumiklab ang liwanag sa pintuan. Isang bagong antengero ang dumating. Mas bata kaysa sa una kong nakasalubong. Ngunit ang kanyang aura ay mas mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nakataas habang bumubulong ng mga dasal na hindi ko maunawaan. Sa bawat galaw niya ay tila may mga simbolong nagliliwanag sa hangin. Nagsimula ang ikatlong tagisan ng lakas. Ang mga aswang ay nagliparan sa loob ng bahay. Sinusubukang sirain ang depensa ng antengero. May ilan na dumaan sa dingding na parang usok. May ilan na sumubsob sa sahig at biglang lumitaw sa likuran namin. Ang bawat sandali ay tila isang bangungot na walang katapusan. Sa aking bahagi,
Naramdaman kong ang mutya ay tuluyang nagising. Ang aking mga kamay ay tila gumalaw ng kusa. May mga alon ng init na lumabas mula sa aking katawan at tumama sa mga aswang. Ang ilan ay nagliyab sa hangin, ang ilan ay sumigaw ng walang tunog bago tuluyang maglaho. Pero sa bawat pag-atake ko ay mas lalo kong nararamdaman ang pagkawala ng aking pagkatao. Ang antingero ay pilit akong pinananatili sa loob ng isang bilog na liwanag. Pero habang tumatagal ang laban ay tila humihina ang kanyang lakas. Ang mga aswang ay hindi nauubos. Sa halip ay mas dumarami pa sila. Parang mga langgam na humahanap ng bangkay. Sa kalagitnaan ng labanan, naramdaman kong may mas malakas na presensya na pumasok sa aming bakuran. Ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga aswang ay sandaling umurong na parang may kinatatakutan. Doon ko nakita ang anino ng matandang antingero na una kong nakalaban sa bundok. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng matinding dilim na halos lumamon sa liwanag ng aming tahanan. Sa sandaling yon, naunawaan kong hindi na lamang ito laban para sa mutya. Ito ay laban para sa aking kaluluwa. Habang patuloy ang tagisan ng lakas sa loob ng aming bahay, napansin kong ang aking anino ay tuluyan ng humiwalay sa akin. Ito ay tumayo sa likuran ko na parang ibang nilalang na handang lumaban sa aking tabi o laban sa akin. At sa bawat saglit na lumilipas, mas lumalalim ang aking pagkakahulog sa mundo ng mga nilalang na hindi ko kailanman dapat hinamon. Matapos ang madugong labanan sa loob ng aming tahanan, akala ko ay panandali ang tumigil ang pag-atake ng mga nilalang. Pero ang katahimikang iyon ay hindi kapahingahan, kundi paghahanda lamang sa mas mabigat na pagsubok. Ang aking katawan ay punong-puno ng pasa at sugat. Ang aking isip ay tila hinahati sa dalawang magkasalungat na puwersa. Ang kagustuhan kong mabuhay bilang tao at ang pagnanasa ng mutya na gamitin ako bilang sisidlan ng kapangyarihan nito. Nang sumapit ang ikalawang gabi matapos ang insidente, nagising ako sa malamig na hangin na tila humahaplos sa aking muka. Pagdilat ko ay napansin kong wala na ako sa aming bahay. Nakahiga ako sa gitna ng isang malawak na damuhan na napapalibutan ng mga puno. Ang buwan ay tila nakasabit sa kalangitan. Ngunit ang liwanag nito ay tila kulay abo at may bahid ng pula. Sa paligid ko ay may mga aninong gumagalaw na parang naghihintay lamang ng hudyat upang sumalakay. Sa di kalayuan ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Siya ang antingerong unang nakalaban ko sa bundok. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw ko siyang nasisilayan. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang balat ay tila tuyo na parang piniga ng panahon. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na isang mutyang kumikislap na parang perlas. Mula roon ay lumalabas ang kakaibang liwanag na nagbibigay sa kanya ng nakakatakot na anyo. Hindi man siya magsalita, malinaw ang mensaheng ipinapadala ng kanyang presensya. Ang mutyang hawak ko ay nais niyang angkinin. Ngunit higit pa roon, nais niyang patunayan na ang kanyang kapangyarihan
ay mas mataas kaysa sa anumang karga na aking tinatangan. Maya-maya pa, biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa mga puno ay nagsilabasan ang mga aswang na tila tinawag ng mutya ng perlas. Ang kanilang mga katawan ay mas nakakatakot kaysa sa mga nauna kong nakaharap. May mga pakpak na parang paniki, ngunit buto ang balangkas. May mga mukhang kalahating tao at kalahating hayop. Ang kanilang mga kuko ay kumikislap sa liwanag ng buwan, handang dumurog ng laman at buto. Sa sandaling yon ay dumating ang antingerong tumulong sa akin nung nakaraang laban. Siya ay sugatan pa rin, ngunit pinilit niyang tumayo sa aking tabi. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang pulang sinulid na nakabalot sa isang maliit na krus. Sa bawat ikot niya nito sa hangin ay may nabubuong apoy na tila humahadlang sa paglapit ng mga aswang. Nagsimula ang ika-4 na tagisan ng lakas. Ang damuhan ay tila naging isang arena kung saan naglalaban ang liwanag at dilim. Ang mga aswang ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. May ilan na lumusob mula sa himpapawid. May ilan na gumagapang sa lupa na parang mga uod na may pangil. Ang antingero ay patuloy na naglatag ng mga depensa, ngunit halata sa kanyang galaw ang pagkapagod. Sa aking bahagi naman, naramdaman kong ang mutya ay tuluyang sumanib sa aking dugo. Ang aking paningin ay lumabo at ang paligid ay tila naging mabagal. Sa bawat paggalaw ko ay may kasamang alon ng init na sumasalpok sa mga aswang. Ang ilan ay nagiging abo, ang ilan ay napupunit sa gitna ng hangin. Ngunit kasabay ng aking lakas ay ang paglabas ng aking sariling anino na tila nakikipaglaban din sa akin para sa kontrol ng aking katawan. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang nagliwanag ang mutya ng perlas sa leeg ng matanda. Mula roon ay may lumabas na anyong hindi ko maipaliwanag. Isa itong higanteng aswang na tila binuo mula sa usok at anino. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang baga at ang bibig nito ay kayang lumamon ng buong tao sa isang iglap. Ang antingero sa aking tabi ay naglatag ng huling depensa. Gumuhit siya ng simbolo sa lupa gamit ang kanyang sariling dugo. Sa sandaling tumapak ako sa loob nito ay naramdaman kong parang may panandali ang kapayapaan. Ngunit hindi iyon nagtagal. Ang higanteng aswang ay sumugod. Winasak ang liwanag na parang papel lamang. Doon ko unang naranasan ang matinding takot na mawalan ng pag-asa. Sa harap ng ganoong kapangyarihan, naisip kong hindi sapat ang mutyang aking hawak. Ngunit sa mismong sandaling yon ay may kung anong nagising sa loob ko. Isang galit na hindi ko alam kung saan nanggaling. Pinilit kong ituon ang lahat ng aking lakas sa mutya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ng liwanag sa dilim. Ang damuhan ay nagliyab. Ang mga puno ay tila sumigaw sa sakit. Ang higanteng aswang ay umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa halip, nagbanta ang matandang antingero sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang laban ay hindi pa tapos. Nang magising ako kinabukasan, natagpuan ko ang aking sarili sa gilid ng isang ilog. Ang aking katawan ay punong-puno ng sugat, ngunit ang mas nakakatakot ay ang napansin kong pagbabago sa aking sarili. Ang aking mga kuko ay bahagyang humaba. Ang aking paningin ay mas malinaw kahit sa dilim, at ang aking anino
ay hindi na muling bumalik sa dati nitong anyo. Sa puntong iyon, naunawaan kong ang sumpa ng perlas ay nagsimula ng kumapit sa akin. Matapos ang tagisan ng lakas sa damuhan na pinaghaharian ng mutya ng perlas, ilang araw akong tila nawalan ng ulirata. Hindi ko matiyak kung ako ba ay buhay pa o nasa gitna ng isang mahabang bangungot. Sa bawat paggising ko ay may mga bagong sugat sa aking katawan. May mga marka ng kuko sa aking mga braso at likod na hindi ko maalala kung paano ko nakuha. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang gutom na sumisibol sa aking dibdib. Gutom na hindi kayang punan ng karaniwang pagkain. Sa mga sandaling iyon, ako ay nag-iisa. Nararamdaman kong may gumagalaw sa loob ng aking laman. Para bang may maliliit na nilalang na gumagapang sa aking mga ugat, naghahanap ng paraan upang makalabas. Ang mutiyang hawak ko ay tila naging bahagi na ng aking katawan. Kapag sinusubukan kong ilayo ito sa aking sarili, sumasakit ang aking dibdib at nahihirapan akong huminga. Doon ko naunawaan na hindi na ako basta makakawala sa kapangyarihang aking tinanggap. Isang gabi, habang ako'y nakahiga sa aming silong upang iwasan ang liwanag ng buwan, may narinig akong mahinang yabag sa labas. Hindi yun katulad ng lakad ng tao. Mabagal ito at mabigat at tila may kasamang pagkaluskos sa mga tuyong dahon. Nang sumilip ako sa siwang ng dingding, nakita ko ang mga anyong matagal ko nang kinatatakutan. Mga aswang na nag-aabang, tila mga hayop na naghihintay ng sugatang biktima. Ngunit sa halip na umatras, may kung anong nag-udyok sa aking lumabas. Ang aking mga paa ay gumalaw ng kusa. Ang aking paningin ay naging mas malinaw sa dilim. Naramdaman kong ang aking mga ngipin ay tila humahaba. At ang aking mga kuko sa daliri ay nagiging matulis. Sa unang pagkakataon ay hindi takot ang aking naramdaman, kundi kakaibang pananabik. Sa sandaling yon, ay sumulpot ang isang antingero mula sa likod ng isang punong mangga. Siya ay may bitbit na isang sulo na may apoy na kulay bugaw. Sa bawat indayog nito ay tila napapaigtad ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip ay sabay-sabay silang sumugod, parang isang hukbo ng dilim na walang pakialam sa liwanag. Nagsimula ang ikalimang tagisan ng lakas. Ang lupa ay tila yumanig sa bawat pagbangga ng aming kapangyarihan. Ang antingero ay patuloy na naglalabas ng apoy na parang alon. Sinusunog ang mga aswang na lumalapit. Ngunit sa aking bahagi, hindi ko na alam kung ako ba ay lumalaban sa kanila o nakikisabay sa kanilang galit. Sa mga sandaling naramdaman kong ang aking katawan ay lumilipad. Ang aking mga kamay ay kumakapit sa laman ng mga nilalang na sumasalakay. May mga pagkakataon ding tila ako ang hinahabol ng kanilang mga pangil. Ngunit hindi ko na maramdaman ang sakit. Ang mutya ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit kasabay nito ay ang pagkawala ng aking awa. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang naglaho ang mga aswang, na para bang may mas makapangyarihang presensya ang dumating. Ang hangin ay tila tumigil at ang paligid ay naging napakadilim. Doon ko muling nakita ang matandang antingero na may suot na mutya ng perlas. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang mga nilalang na tila hindi na lamang aswang kundi mga aninong walang anyo.
Ang mutya ng perlas ay kumislap at mula roon ay may lumabas na maitim na usok na pumasok sa aking bibig at ilong. Sa sandaling yon ay naramdaman kong may kung anong pumutok sa loob ng aking katawan. Isang matinding kirot ang dumaloy mula ulo hanggang paa ko. Napaluhod ako sa lupa habang ang aking mga kamay ay tila nagiging ibang anyo. Ang antingero na nasa aking tabi ay pilit kong hinihila palayo sa usok. Ngunit huli na ang lahat. Ang yanggaw na matagal nang kumakapit sa aking laman ay nagising. Naramdaman kong may mga uod na may galamay ang gumagalaw sa aking tiyan. Ang aking paningin ay naging pula at ang aking paghinga ay tila ungol ng isang nilalang na hindi na tao. Nagsimula ang pinakamadugong bahagi ng laban. Hindi ko na alam kung sino ang aking kakampi at sino ang aking kalaban. May mga sandaling ang aking mga kamay ay sumasakmal sa mga aswang. May mga sandali ring ako mismo ang sumasalakay sa antengerong tumutulong sa akin. Ang aking isipan ay parang pinaghahatian ng dalawang nilalang na parehong nais ang aking katawan. Sa huling sandali, bago ako mawalan ng malay, naramdaman kong may malakas na dasal na bumalot sa aking buong pagkatao. Ang mutya ay tila nagliyab sa aking dibdib at ang yanggaw sa loob ko ay sandaling umurong. Ngunit alam kong hindi iyon katapusan. Isa lamang yung paghinga bago ang huling panghuhusga. Nang magising ako kinabukasan, natagpuan ko ang aking sarili na nakagapos sa loob ng isang lumang kubo. Sa aking paligid ay may mga simbolong iginuhit sa lupa at ang hangin ay amoy langis at halamang gamot. Sa puntong yon ay alam kong may naghahanda sa akin para sa isang huling laban. Laban na magtatakda kung ako ba ay mananatiling tao o tuluyang magiging aswang. At sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman kong ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Nang ako ay magising sa loob ng lumang kubo na aking kinalalagyan, agad kong naramdaman ang bigat ng aking katawan. Para bang may mga tanika lang hindi nakikita na nakapulupot sa aking mga galamay. Ang sahig ay puno ng mga simbolong iginuhit gamit ang dugo at abo. Ang hangin ay makapal sa amoy ng langis at halamang ginamit sa ritual. Sa paligid ko ay may mga antengerong nakapwesto. Tahimik ngunit mabigat ang presensya. Ramdam kong ang bawat isa sa kanila ay naghahanda sa isang laban na hindi maiiwasan. Ang mutya sa aking dibdib ay tila may sariling tibok. Sa bawat sandali ay lumalakas ang init na dulot nito. Kasabay nito ang paggalaw ng yanggaw sa loob ng aking laman. Para bang may mga uod na naghahanap ng paraan upang makalabas at tuluyang sakupin ang aking pagkatao. Pilit kong pinipigilan ng aking sarili na sumigaw. Ngunit ang aking bibig ay kusa nang naglalabas ng mga ungol na hindi ko kontrolado. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay biglang dumilim ang paligid at ang ilaw ng sulo ay tila nilamon ng isang aninong pumasok sa kubo. Doon ko muling nakita ang matandang antengerong nagtatangan ng mutya ng perlas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay may mga anyong parang usok na nagkakaroon ng hugis. Mga aswang na tila galing sa mismong kailaliman ng lupa. Doon nagsimula ang huling tagisan ng lakas. Ang mga antingero ay sabay-sabay na nagdasal habang ang kanilang mga kamay ay gumuguhit ng apoy sa hangin. Ang kubo ay naging isang arena
ng liwanag at dilim. Ang mga aswang ay sumugod na parang bagyong walang awa. Ang kanilang mga kuko ay sumasayad sa lupa na parang bakal na hinihila sa bato. Naramdaman kong ang mutya ay tuluyan ng nagising muli sa aking pagkatao. Ang aking paningin ay naging malinaw kahit sa pinakamadilim na sulok. Ang aking pandinig ay nakakarinig ng bawat galaw ng mga nilalang. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang pakiramdam na tila ako ay nahahati. Kalahati ng aking isip ay nais lumaban upang mabuhay, habang ang kalahati ay nais sumuko at yakapin ang kapangyarihan ng dilim. Ang matandang antingero ay itinaas ang mutya ng perlas. Mula rito ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag na may kasamang malakas na ugong. Ang mga aswang ay tila mas lumakas. Nag-anyong higante. May mga pakpak na buto at bibig na kayang lumamon ng tao sa isang iglap. Isa-isa nilang winasak ang mga depensa ng mga antingero. Sa sandaling iyon ay nagpasya akong gamitin ang natitira kong lakas. Pinilit kong ituon ang aking kalooban sa mutyang aking hawak. Ang init nito ay nagliyab sa aking dibdib na parang apoy na gustong pumutok palabas. Ang yanggaw sa loob ko ay nagwala. Ang aking mga kamay ay nanigas at ang aking anino ay tuluyan ng humiwalay sa aking katawan. Ang huling labanan ay hindi na lamang laban sa pagitan ng mga nilalang sa paligid ko. Ito ay naging laban ko sa aking sariling anino. Ang aking anino ay nag-anyong aswang. Mas malakas at mas mabagsik kaysa sa anumang nilalang na aking nakaharap. Sa bawat galaw nito ay tila kinukuha nito ang lakas ko. Ang mga antingero ay patuloy na naglalabas ng dasal. Ngunit unti-unti silang nauubos. Ang ilan ay bumagsak sa lupa. Ang ilan ay nilamon ng dilim. Ang kubo ay nagsimulang magliyab habang ang hangin ay umiikot na parang ipo-ipo. Ang matandang antingero ay tila nagagalak sa kaguluhan. Ang mutya ng perlas ay kumikislap na parang bituing naghuhudyat ng wakas. Sa huling sandali ng aking lakas, ay ginawa ko ang hindi ko akalaing magagawa ko. Pinilit kong sirain ang mutyang aking tinatangan. Sa sandaling yon ay parang sumabog ang aking mundo. Ang liwanag at dilim ay nagsalpukan sa isang nakabibinging dagundong. Ang aking katawan ay tila napunit sa gitna ng hangin. Naramdaman kong may mga bagay na lumabas sa aking bibig. Mga uod na may galamay na matagal nang kumakapit sa aking laman. Isa-isa silang nahulog sa sahig at agad na nangisay. Hanggang sa tuluyang mamatay. Ang aking anino ay sumigaw na parang nilalang na pinutulan ng hininga bago ito tuluyang naglaho. Nang tumigil ang lahat, ang kubo ay naging abo. Ang mga aswang ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Ang matandang antingero ay wala na rin. Naiwan akong nakahandusay sa lupa. Hindi alam kung ako ba ay nabuhay o namatay sa gabing yon. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti akong nakabangon. Ngunit hindi na ako katulad ng dati. May mga gabi na nararamdaman kong may mga matang nagmamasid pa rin sa akin. May mga panaginip na tila bumabalik ako sa damuhan at muling nakikipaglaban sa mga anino.
ang aking anino ay hindi na muling naging normal. Hanggang ngayon ay dala ko ang takot na baka ang sumpa ay hindi tuluyang nawala, na baka ako ay pansamantala lamang na pinakawalan. Ito po ang aking kwento, Kuya Chris. Isang paalala na ang kapangyarihang hinahangad ng tao ay may kapalit na hindi kayang tumbasan ng anumang swerte o kayamanan. At sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, ramdam ko pa rin ang malamig na bulong ng dilim na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Densyo. Nakatira dito sa lalawigan ng Iloilo. Ang edad ko po ay 35 na. Masugid niyo po akong tagapakinig. Kaya naman naengganyo akong ibahagi sa inyo ang tunay na karanasan ng aking ama noong binata pa lamang siya. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1982. Ang edad niya po ng mga panahong yon ay 19 pa lang. Ayon sa kwento ng aking amang si Domeng, inimbitahan sila ng kanyang mga pinsang sina Isko, Pedro at si Ernesto ng kanilang katrabaho na si Teryo. Ayon umano kay Teryo, nalalapit na ang araw ng piyesta sa kanila. Kaya inaya nitong pumunta ang aking ama kasama ang kanyang mga pinsan. Matagal na rin po kasi nilang kinukulit si Teryo kung kailan ito uuwi para sasama sila. Gustong-gusto kasi nilang makita ang lugar na tinitirhan ni Teryo. Dahil sa pare-parehong binata pa lang sila noon, kaya walang pag-aalinlangang pumayag sila kaagad. Lumipas pa ang isang araw, ay sabay-sabay na silang bumiyahe papunta sa baryo ni Teryo. Ayon sa aking ama, Kuya Chris, noong una ay sumakay sila ng tricycle. Tapos ay binaba sila sa lugar na wala namang masyadong kabahayan. Pagkatapos nilang magbayad sa driver, ay naglakad na sila sa maliit na daanan na kasya lang ang 2 tao. Puro sagingan at talahiban ang gilid ng daanan. Kung kaya kailangang hindi lalagpas sa 2 tao ang magsasabay sa paglalakad. Wika pa ng aking ama, liblib na ang baryo kung saan nakatira ang kanyang katrabaho sa kadahilanang wala na silang nadadaan ng kabahayan at puro mga nagtataasang puno na lang ang kanilang nakikita. Medyo may kalayuan pala yung baryo nyo, parang Teryo ah. Wika ng aking ama. Oo, parang Densyo. Kaya bihira lang akong umuwi sa amin kapag may trabaho ako sa bayan. Napakalayo kasi.
Isa pa, nakakapagod maglakad. Tugon nito sa aking ama. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay bumungad na sa kanila ang baryo kung saan nakatira si Teryo. Namangha ang aking ama nang masilayan niya ang ganda ng mga tanawin sa baryo ng kanyang katrabaho. Di mo naman sinabi, tol. Napakaganda pala dito sa inyo. Bulalas ng aking ama habang inilibot ang paningin sa paligid. Ang sabi pa ng aking ama, makikita mo ang napakagandang tanawin sa baryo ni Teryo. Napapagitnaan kasi ng palayan ng mga kabahayan sa bungad at may malaking sapa naman sa hindi kalayuan na sa tingin ng aking ama ay malinis yon at masarap paliguan. Napapalibutan din kasi ng mga naglalakihang puno ang sapang yon na siyang nagbibigay ng lilim. Kung kaya kahit tirik na ang araw ay hindi ka maiinitan kapag maliligo ka sa sapa. Nako, huwag kang mabighani sa panlabas na kaanyuan, tol. Akala mo lang maganda dito. Sambit ni Teryo. Dahil sa narinig ng aking ama, kaya napakunot noo siya at tinanong ang kanyang katrabaho kung ano ang ibig sabihin. Ngumiti lang si Teryo sa kanila at binilinan silang magpipinsan na mamayang gabi ay wag na silang lumabas ng bahay. Ha? Di ba kaya tayo nandito dahil pupunta tayo sa sayawan? Reklamo ng pinsan ng aking ama na si Pedro. Basta makinig na lang kayo sa akin. Pupunta naman tayo sa sayawan. Wag lang mamayang gabi. Delikado kasing lumabas dahil kabilugan ng buwan mamaya. Sagot ni Teryo. Anong koneksyon ng bilog na buwan sa sayawan? Tanong naman ni Isko. Basta, makinig na lang kayo. Wag nang maraming satsat. Ani Teryo, habang patuloy pa rin silang naglalakad sa baryo. Nang naglalakad na sila ay napapansin ng aking ama na may mga pailan-ilang tao ang masamang nakatitig sa kanila. Yung iba naman ay hindi sila nilulubayan ng tingin. Kaya nakaramdam ng takot ang aking ama nun, Kuya Chris. Isipin mo naman kasi, yung tipong dadayo ka sa ibang baryo, tapos tititigan ka ng masama ng mga nakatira doon na animoy may malaki kang atraso. Di ka ba naman kakabahan yan? Huy, tara na! Bilisan nyo nang maglakad dyan. Wika ni Teryo sa aking ama. Hindi kasi komportable ang aking ama na may mga taong tumititig sa kanya at hindi niya rin maiwasang tingnan yon. Huwag mo silang tingnan sa mata. Bulong ni Teryo sa kanila. Napaisip at napatanong sa sarili ang aking ama ng mga sandaling yon, Kuya Chris. Kung anong klaseng baryo ba ang tirahan ng kanilang katrabaho. Bakit bawal tingnan sa mata ang mga taong naroroon? Samantalang kung makatitig ang mga ito, akala mo naman may malaking atraso sila sa mga tao. Napaigtad ang aking ama ng tapikin ni Teryo ang kanyang balikat. Nababasa ko ang nasa isipan mo, tol. Saad ni Teryo at dagdag niya pang sabing, sa bahay ko na ipapaliwanag kung anong klaseng baryo itong napasukan niyong magpipinsan. Mabilis na naglakad silang magpipinsan dahil nakaramdam na sila ng kakaiba sa mga taong naroroon. Hindi naman po sa nanghuhusga sila sa mga nakatira sa baryong yon, Kuya Chris. Kaya lang ay talagang hindi mo maiiwasang mag-isip ng kakaiba dahil na rin sa mga kinikilos ng mga tao. Noong makarating na sila sa bahay ni Teryo, ibang-iba ang presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay kesa sa labas. Ayon kasi sa aking ama, Kuya Chris, maaliwalas at napakagaan umano ng presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay ni Teryo kaysa noong nandun sila sa labas dahil tila ba may trahedyang nakaabang sa kanila kapag nandun sila sa labas. Ipinakilala naman ni Teryo ang kanyang mga magulang. Doon na pag-alaman ng aking ama na may lahi palang mga antinggero at albularyo si Teryo. Dahil ang kanyang ama ay isang antinggero at ang kanyang ina naman ay albularya.
Pinaghanda naman sila ng pagkain, kaya busog na busog talaga sila nang matapos ng kumain. Sabi pa ni Pedro, sulit na sulit ang mahabang paglalakad nila dahil masasarap ang mga pagkaing inihain sa kanila ng mga magulang ni Teryo. Kinagabihan, naririnig na ng aking ama ang mga tugtugan sa bungad ng baryo na tila ba nang iengganyo ang musika na pumunta sila sa sayawan. Inumin niyo ito mga bata. Wika ng ama ni Teryo sa aking ama at sa kanyang mga pinsan. Tinanggap naman nila ang tig-iisang basong may lamang tubig at hindi na sila nagtanong kung bakit iinumin nila yon. Matapos nilang tunggain ang tig-iisang basong tubig ay may nalalasahan ng aking ama na kakaiba. Ayon sa kanya Kuya Chris, hindi niya alam kung anong klaseng lasa yon dahil hindi niya naman masasabing mapait yon, mapakla o kaya ay maalat. Basta kakaibang tubig raw ang pinainom sa kanila. Ilang sandali pa ay nagtataka ang aking ama dahil kanina lang ay halos magkukumahog na silang lumabas ng bahay para pumunta sa sayawan dahil sa naririnig nilang napakagandang tugtugan. Pero bakit ngayon? Parang nakakakilabot na ang tugtugan sa sayawan na kanilang naririnig. Animoy mga nag-iiyakang tao na may halong umaalulong na aso. Ano pong nangyayari, Tatang? Bakit nag-iba yata yung tugtog sa sayawan? Tanong ng aking ama. Oo nga po. Bakit ganyan yung tunog? Nakakatakot naman. Sigundang tanong ni Ernesto. Kaya nag-iba na ang tunog ng tugtog na naririnig nyo kanina dahil yon sa ininom nyong tubig. May orasyon ng tubig na binigay ko sa inyo nang sa gayon ay hindi kayo mahipnotismo ng mga halangang kaluluwang sumasamba sa kaliwa. Wika ng ama ni Teryo. Sinabihan pa sila nitong sumilip sa bintana nang sa ganon ay makita nila kung anong klaseng mga nilalang ang naroroon sa labas. Dagdag pang wika ng ama ni Teryo, huwag umano silang matakot dahil nilagyan niya ng isang tinatawag na sabulag ang buong bahay. Kaya kahit magpaikot-ikot pa sa kakahanap ang mga nilalang kung saan nagtungo ang mga dayong pumasok sa kanilang baryo, hindi sila nito makikita. Kahit paabutan ng umaga kakahanap ang mga nilalang na yon. Agad naman silang sumilip sa bintana. Noong nakasilip na sila sa bintana, halos panawa na ng ulirat ang aking ama dahil kitang-kita niya ang mga naglalakihang asong kulay itim at mahahaba ang mga balahibong nagpapabalik-balik lang sa daanan. Ang malala pa, Kuya Chris, nakikita ng aking ama ang nakakakilabot na itsura ng mga asong yon na animoy mga halimaw dahil sa naglalakihang mga matang kulay pulang nagbabaga. Idagdag pa ang mga ngiping matutulis na animoy ngipin ng mga tigre. Isabay mo pa ang naguunahang pumapatak sa lupang malalapot na laway ng nilalang. Aswang ang mga yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo na sunod na araw na lang tayo pumunta sa sayawan, di ba? O ngayon, nasagot ko na ang mga tanong nyo kanina. Sambit ni Teryo sa aking ama. Namangha naman ang aking ama sa pamilya ni Teryo dahil tila ba wala lang sa kanila ang mga naganap sa labas ng kanilang bahay. Parang mga sanay na ang mga ito sa mga nangyayari. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ng aking ama ay hindi siya nakatulog ng gabing yon. Ganoon din ang kanyang mga pinsan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang napapagkwentuhan, maibsan lang ang takot na kanilang nararamdaman. Kinabukasan ay nagpasya nang umuwi ang aking ama at ang kanyang mga pinsan. Hindi na sila nagpalipas pa ulit ng gabi sa liblib na baryong yon. Magmula po noon, Kuya Chris, hindi na sila bumalik pa sa baryo ng kanilang katrabaho na si Teryo. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking ama, Kuya Chris. Maraming salamat po at naway
mapaunlakan ninyong ibahagi sa inyong channel at mapakinggan ng inyong mga taga-subaybay ang kwento ng aking ama. Lubos na gumagalang, Densyo. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.